Shalom mga kapatiran dito sa Assembly of Yahuwah Philippines. Ngayon po ay 08/13/2025. Araw po ng Miyerkules, 6:38 po ng gabi. Ngayon po ang ating weekly scriptural study mga kapatid. Tuwing Miyerkules, meron po tayong mga iba't ibang mga topic na pinag-usapan. So ngayon po ay special topic kasi we are not on a series mga kapatid. Hindi po ito series katulad ng Deuteronomy 28 mga kapatid. So this is a very important topic na we might have discussed in the past mga kapatid, but I was convicted. I felt na Abba Yehowa has a message for us on this chapter 8 ng Devarim o Deuteronomy, mga kapatid. So let me click the button for our PowerPoint, mga kapatid, para makita na natin ang ating pagbulay-bulayan sa gabing ito, mga kapatid. So ito po ang ating topic na ating tatalakayin, mga kapatid. We're talking about circumstances, mga kapatid. So, may mga circumstances, may mga pangyayari sa ating buhay, araw-araw po, mga kapatid. Every day we are facing circumstances, mga kapatid. So, depending on how we look at these circumstances, and I'd like to highlight, batay dito sa ating pag-usapan today, itong Deuteronomy chapter 8 verses 1 to 13. I'd like to highlight itong word na humbling. Humbling circumstances. Hindi po yan original mula sa akin. Mamaya makikita natin dito sa ating passage, mga kapatid. Humbling circumstances. Abaya-uwa, kailangan pala tayong maging mapagmasid lagi because pinapadalhan tayo ng mga humbling circumstances. Ano po ba yung layunin? Ano po ba yung gusto ni Abay Uwa na malaking kadahilanan kung bakit Abay Uwa is sending mga humbling circumstances? Ito nga po, to guard His Torah. So, lagi pala niyang pinapadala yung mga humbling circumstances in order to wake us up, mga kapatid, para tayo magising. Okay? At yan, mga circumstances na yan ay uh, we would say, mga kapatid, na minsan mga heartbreaking circumstances. And again, it depends on how you look at these circumstances. But mamaya, ano yung category? Ano ba yung mga uh, instances, kumbaga, na nabanggit dito sa passage na ito? So, titingnan natin mamaya as we continue po. And in lieu of that, mga kapatid, nais ko na sa ating puso't isipan, ganun din po, ah, meron tayong attitude. Meron tayong makukuha dito sa topic na ito, mga kapatid, na kung saan kung meron mang mga pinapadala si Abba Yahuwah ng mga circumstances sa ating buhay, hindi po natin isang tabi yon. Maliit man o malaki man, hindi natin isang tabi yan. Let's do the process, mga kapatid. Gawin po natin yung mga processing hanggang sa makukuha natin o matatanggap natin kung ano yung mga mensahe ni Abba Yahuwah. So, yan po. We're done with the blowing of the shofar. Tahalyam 37 verse 3. Sa nakaraan po, na-highlight na natin yung verse 2. Take note, ang verse 1 talks about do not fret because of evil doers. So yan po ang pinag-usapan sa verse 1. Ngayon sa verse 3, ito po yung sinabi, magtiwala ka ni Yahuwah at gumawa ka ng kabutihan upang ikaw ay makapanirahan sa lupain
at magtamasa ng katiwasayan. Okay po? So instead na tayo ay maging jealous doon sa mga evildoers na seemingly parang sa tingin natin na sa tingin ng mundo, sila ay naasinso. Sila po ay naging prosperous. Okay? Hindi tayo dapat mag-get jealous sa kanila. But instead, sa verse 3, malinaw po, magtiwala tayo kay Abba Yahuwah. Okay? Added to that na magtiwala tayo kay Abba Yahuwah, sabi niya dito, gumawa ka ng kabutihan. So yung pagtiwala kay Abba Yahuwah at yung paggawa ng kabutihan are always in partnership, mga kapatid. Lagi yan na katuwang, mga kapatid. Yung paniniwala at yung paggawa ng magandang mga gawain, mga kapatid. Katulad ng sinabi ni Yaakov, ano bang silbi yung paniniwala pero wala namang gawa, di ba? Faith without work is dead, di ba? Yun po yung sinabi ni Yaakov, mga kapatid. So, katulad din dito sa sinabi ng salmista na magtiwala tayo kay Abba Yahuwah and then yung paggawa ng kabutihan dapat nandiyan. Kung yun po ay mangyayari sa buhay ng isang tao, so ano po yung maging resulta? Sinabi diyan, upang ikaw ay makapanirahan sa lupain at magtamasa ng katiwasayan. So, ibig sabihin, you will dwell in a land na meron tayong, ano yon, may shalom, okay? Merong mapayapa na pagpanahan natin, mga kapatid, sa lupain. So, yan po ang ating ipapaliwanag at walang ibang pangalan na pinag-usapan dito, mga kapatid, ay kundi si Yahuwah. Ito po yung apat na mga titik, Yad, He, Uwa, He. Ito po, ang He po ay babasahin po yan siya as AH. Ito, AH. Itong He na ito, AH po. Don't be confused kasi sa modern, ang tawag nila po nito ay wow. Kaya maging W. Sa modern po yan dahil sa Aramaic. But sa ating mga kapatid, dahil bumalik tayo sa ancient na Yehudyat na lingwahe o language, wala pong W yun. But instead, W as in U, mga kapatid. Kaya ito yung uwa. Okay? So, kung ating bibigkasin ito lahat, ito ay letter Y plus AS, kaya maging ya, U, then A. Ya, U, A. If you pronounce it according to letter, ya, U, A. Ganun po yung pagkabigkas niya, mga kapatid. But since pinagdugtong-dugtong na natin yan, yung iba, they would read it as Yahuah. Okay? But the best o yung pinakamagandang pamaraan pagbasa niyan is we separate the ya. Ya, okay, ito ya, ua. Ya, uwa. Ya, uwa. Okay, yung U plus AS kaya maging wa. Okay? Ya, uwa, mga kapatid. And take note na meron tayong, shall we say, okay, paki-erase na lang po itong may sulat dito, no? Kasi paano bang i-erase yan? Okay, so ano po, if you know how to erase it, please help me po. Okay. So mga kapatid, yan po ang ating paliwanag na katulad ng sinabi ng tahalya mo, Psalm 8 verse 2, na sa bibig ng mga bata, sila po ay nagbibigkas ng mga pagpuri kay Abba Yehowa. Bakit po yun? Kasi yung bata, kapag siya'y tuwing umiiyak, di ba? Uwa, di ba? Ganun po yung iyak ng bata, di ba? Uwa, uwa, mga kapatid, di ba? So, ibig sabihin, kapag iiyak ang bata, diyan natin na ngayon maintindihan na tinatawag pala o pinupuri pala ng mga bata ang pangalan ni Aba Yahuwah. Okay? Psalm 8 verse 2 po. You can read it for yourself. Okay, so andyan no, hindi ma-erase yan. So kung sino pong makatulong sa atin na mabura yan kasi
hanggang sa matapos, hindi na yan ano po, nandyan na yan lagi. So please help us erase it mga kapatid. Okay, thank you very much. So, yan po. Wala tayong duda sa pangalan na yan kasi nandyan din po yan nakasulat sa mga titik sa mga pangalan ng scriptural character katulad ni Abram, naging Abraham, Sarai, naging Sarah, okay? Because of the AH mga kapatid. So, yan po. Let me proceed kay Yahusha. So, kung sinong maka-help na ma-erase yan, mas mabuti para hindi siya magiging disturbance sa mata as we proceed po sa sunod nating mga slides. Okay po, mga kapatid. Unang Yaokanan, chapter 4, verse 2. Sinabi po dito nakilala ninyo ang root ng alua or aluayam. Okay, spirito po ay root ng alua o aluayam. Ang bawat espiritong nagpapahayag na si Yahushua Hamashiach ay naparito sa laman ay sa alua or sa aluayam. So, ang tanong dito is, paano natin malalaman na ang rook na gumagalaw o kumikilos talaga ang rook ni Aba Yahuwah, mga kapatid? Kasi po, sinabi po ni Yaokanan, sa mundo kung saan na tayo nandito ngayon, may mga ibang mga rook, mga kapatid. Kaya doon sa previous verse, test all spirits. Kailangan nating suriin, i-test, subukan ang iba't ibang mga spirits that is working with people who are sharing the word, mga kapatid. Okay? So, kasi yun na nga, yung rook o yung spirit ng false teacher ay nandito mga kapatid. Okay? So paano natin makikilala o malalaman kung may nagtuturo, okay, na si Yahushua Hamashiach ay hindi naparito sa laman. Okay? Yan po ay rook na hindi nanggagaling kay Abba Yahuwah. But if someone is teaching and believing, okay, at pinapaliwanag na si Yahushua, okay, ay naparito sa laman. Yahushua came in the flesh o Yahushua became a flesh, mga kapatid. Or Yahushua ay nasa kumakatawang tao, okay? Tama ba yung Tagalog ko, mga kapatid? Okay? Yahushua is in the flesh, mga kapatid. Then, yun pong rook na iyan na na-inspire sa mga nagpapaliwanag, nanggagaling po. Ang rook niya ay nanggagaling po kay Abba Yahuwah, mga kapatid. So, that being said, kaya kailangan nating kilalanin ang limang mga titik sa pangalan ni Yahushua, mga kapatid. Ito na nga po ang first three letters, katulad din po sa first three letters sa pangalan ni Abba Yahuwah. Yahu. Okay, ito po ay parang W but this is Shan, letter Shan. At ang tunog nito ay SH. Ito parang letter O but ito po ay titik na ayan. Okay, ito po, ayan. Na ang tunog po ay A. So, A. So, A. Okay, Yau siya. Yau siya po ang totoong pangalan ng ating Misaya na kung saan kapag babanggitin natin ang Yahusha, mga kapatid, we are also declaring Yahuwah saves, Yahuwah delivers, mga kapatid. Okay, so yan po. Meron bang makahelp sa atin? Paano ito i-erase, mga kapatid? No? Hindi ko alam paano yan i-erase. But anyway, kung hindi man ma-erase yan, then hanggang sa dulo, nandyan yan, mga kapatid. But if someone can help, please, we need help here, mga kapatid. So ito na nga po yung pangalan, Yahuwah. Pangalan ni Aba Yahuwah, yung ating Aba. Okay, salamat po. At ito na rin po yung pangalan ni Yahusha, mga kapatid.
Okay? So, ayan. Okay. There is invisible writing. Okay po. So, thank you for removing it, but nandyan na naman po. Okay. Sige. Perfect na yan as we continue po. So, yan po yung ating mga nakikita. Okay, let's not be disrupted. Mga kapatid, Abba Yahuwah is all-powerful and all-knowing. He allows things to happen for a greater reason. So, ano yung mga reason ba't i-allow ni Abba itong mga kudlit-kudlit niya dyan, okay? Therefore, every believer must deeply, okay, seek His will and purpose, even in small or minute circumstances. Okay po? Unti-unting nawawala na. And finally, nawala na. Yada yawa. So, are you with me mga kapatid? Abba Yahuwah is all powerful po. He is all knowing. He allows things to happen for a greater reason. Okay? So therefore, every believer must deeply seek his will and purpose, even in small or minute circumstances. We may say, kunting bagay lang yung nangyari, wala lang yan. Okay, hindi ganun dapat. Okay? Are you with me mga kapatid? Okay? So, hindi dapat ganun ang ating attitude. Kasi, all-powerful nga si Aba di ba? All-knowing nga siya Okay? So, siya yung nakakaalam kung ano yung ipahintulot niyang mangyayari, either good or bad, mga kapatid. Take note of that. Meron po siyang greater reason. So, ang gawain natin, ang ating task is to seek, is to ask Him, Aba, ano po yung greater reason mo dito? Sa nangyayari sa ating kapatid na ah, pinapanalangin natin lagi ang kanyang sakit, went through some several uh, ways of solving yung kanyang kalagayan, mga kapatid. Pero sa tingin nila, sa tingin natin, nandyan pa rin, no? Hindi pa rin nag-subside yung kanyang karamdaman sa kanyang katawan. So, ito pong circumstances na ito, inalaw ni Abba Yahuwah. So, kung ikaw po yung nandoon sa kanyang shoes, o di ba, malilito ka. Kung totoong makapangyarihan si Abba Yahuwah, bakit parang hindi narinig ang aking dalangin? Okay? Pwedeng tanungin po ng ating kapatid o ng ating brother and sister yung circumstances na yan. Several times tumawag, nag-pray with tears and so on and so forth. Pero parang at the end of the day, parang wala mang lunas, parang walang solusyon na nangyayari. Mga kapatid, Abba Yahuwah is all-powerful. He is all-knowing. So kung tayo ay talagang totoo ng mananampalataya ni Abba Yahuwah, ang ating attitude dapat is baka ito yung baka hindi ko pa natanggap yung aking hinihiling na kagalingan sa aking katawan is because maybe hindi pa ako talagang totoong nanalig o mananampalataya sa kanya. So dapat magtanong tayo mga kapatid, magtanong tayo at magsuri. Aba Yahuwah, is there something wrong with me? Ano po yung pinapahiwatig mo kung bakit ito po ay nangyayari sa akin? Meron bang pagkukulang? Ano bang dapat kong gawin? Ano bang dapat kong i-adjust sa buhay ko? And so on and so forth. So, dapat ganun po yung ating attitude, mga kapatid. Kahit yan ay isang maliit lang na bagay. Just like the nation of Israel went through 40 years in the wilderness, they undergone humbling circumstances. Biro mo yan ha, 40 years po. Eh tayo ilang taon pa lang.
Hello? Di ba mga kapatid? Ilang taon pa lang tayong nakakilala sa pangalan. Compare mo dito sa Yasharal, they went through a wilderness. They went to the desert. Ang hirap ng buhay doon sa ilang mga kapatid. Sa 44 na pung taon mga kapatid, 40 years, they were in wilderness. At pinahintulot ni Aba allowed them to go through dahil po, ano po yun? Yun po pala ay humbling circumstances po pala yun, mga kapatid. Okay? Paki-mute lang po, Brad, kasi we are on recording as well. So, ganun mga kapatid, no? Dumaan sila doon sa humbling circumstances. Kaya, malaga na ating maunawaan ito. What is the ultimate end goal of all this? Ano ba yung gusto ni Aba na uh, objective o goal or end result na gusto niyang mangyari sa atin, mga kapatid? So, ang tanong is, do we conform to His molding and shaping circumstances? Kaya ba tayo o kaya ba nating mag sangguni? Tama ba ang term ko? Sangguni o magsang-ayon sa kanyang mga molding and shaping circumstances? So ask yourself po, mga kapatid, as we proceed, and may that prepare your heart as well as we now begin to read the passage. Salamat po. Let's begin with the first and second verse, mga kapatid. Can I ask a reader for this? Ano po, Brother Dan? Okay po, Yadaya Ua, Sister Azara Batiao verses 1 and 2 po. Go ahead. Verses 1 and 2, inyong maingat na gawin ang lahat ng utos ng aking inuutos sa iyo sa araw na ito upang kayo'y mabuhay at dumami at makapasok at angkinin ang lupain na ipinangako ni Yahuwah sa inyong mga ninuno. At iyong alalahanin ang lahat ng paraan ng pagpatnubay sa iyo ni Yahuwah mong aluwa nitong 40 taon sa ilang upang kanyang pagpakumbabain ka at subukin ka upang malaman kung ano ang nasa iyong puso, kung iyong tutuparin ang kanyang mga utos o hindi. Hallelujah. Wow. So, dito sa ating ah, narinig at nabasa, mga kapatid, ano po yung mensahe ni Abba Yahuwah sa kaniyang sangkatauhan? If you look at the verse, be careful, okay? Inyong maingat. Be careful to do. Okay? Naging maingat sa paggawa ng lahat ng mga utos na aking iniutos sa araw na ito. Bakit po? Ano yung dahilan? Upang kayo'y mabuhay at dumami. So the secret of life, mga kapatid, sa Yahudyat yan po ay kaya. The secret of kaya, mga kapatid, is to obey, is to do all the commandments. Tingnan mo yan. At makapasok, see? At angkinin, see? Mga kapatid, itong pag-obey natin sa kanyang mga kautusan has something to do with our kaya buhay, has something to do with the good life. Kumbaga, makapasok at angkinin ang lupain. Has something to do with the good kaya, mga kapatid. A kaya that is with abundance, mga kapatid. Yun po pala ang primary reason, ultimate purpose, bakit tayo kailangan sumunod. Okay? Tingnan mo yan, verse 2. At
iyong alalahanin. Okay? You have to remember ang lahat ng paraan ng pagpatnubay sa iyo ni Yahweh mong alua or aluwayam. So, tinan mo yan mga kapatid, ha? Alalahanin. We have to remember, ano po, ang lahat ng mga pamaraan, yung pagpatnubay ni Aba Yahuwah sa kanila for 40 years, mga kapatid. Bakit nandoon lagi yung pagpatnubay ni Aba Yahuwah? At bakit sinabi ni Aba Yahuwah na dapat alalahanin? Ibig sabihin, dapat isipin lagi ng kaniyang sangkatauhan. Yung 40 taon sa ilang, yun pala ay ano po? Ano po yung purpose doon? Diba? Pwede po silang mag-travel in a short number of days lang. 40 days. Pwede silang mag-travel ng 40 days, mga kapatid. Bakit naging 40 years? Kasi Matsariam and the promised land is just very near. Pero bakit yung 40 days lang sana na travel nagiging 40 years? Ito na nga, yung hiniram natin na word, humbling circumstances. To humble you, para saan po? At subukin. To humble you and to test you. Bakit po kailangan i-humble sila? At bakit po kailangan silang subukin o subukan, mga kapatid? Bakit po? Tingnan mo yan, ang purpose ni Abba Yahuwah is upang malaman kung ano ang nasa inyong puso. Mga kapatid, hindi pala sapat yung bigkasin or sabihin mo lang o sabihin lang natin. O ako'y may tiwala kay Abba Yahuwah. O ako ay may pakikipagtipan ni Abba Yahuwah. Hindi po pala sapat yun na sabihin lang o ideklara lang mga kapatid. Bakit po? Kasi kapag dadaan na ng mga humbling circumstances ang tao, doon na pala, ano po, lilitaw kung ano yung totoong, ano po, kalagayan o state ng kaniyang puso towards kay Aba Yahuwah, mga kapatid. Kung iyong tutuparin, sabi niya, kung tutuparin ba ang kanyang mga utos o hindi. So, sa mga situation o sa mga humbling circumstances, ito po pala mga kapatid ay gagamitin ni Aba Yahuwah upang ano po, malalaman o upang lilitaw kung anong merong puso tayo. Obedient heart ba or still a disobedient heart? So ito na nga po, we would like to highlight this from these two verses. They were humbled to test them if they obey the Torah, mga kapatid. Anyone else would like to share before tayo mag-proceed sa next slide? Meron bang magsalita o magdagdag bago tayo mag-proceed sa another uh, verses po, mga kapatid? Okay po, if there's none, proceed po tayo, mga kapatid. Okay, salamat Sister Azra Bachao. Anyone else po would like to read verses 2, verses 3 and 4? Anyone? Brad, Opo, go ahead po, Brother Yazario. Go ahead po. Deuteronomy 8, chapter 8 and 4. Hi! Ikaw ay pinapagkumbaba niya ng ginutom kanya. Oh, Pinakain kanya ng mana na hindi mo nakilala, ni hindi nakilala ng iyong mga ninuno upang kanyang may paunawa sa iyo na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Yahuwah
Verse 4, at ang iyong suot ay hindi maluma ni mamaga ang iyong paa sa loob ng Hmm. 40 taon. Wow, Okay po. So, gaya. ito na nga po, mga kapatid, sa nabasa ni Brother Yesario, pinapakumbaba niya ng ginutom ka. Okay, sinabi yan ha? Sinadya pala. Sinadya pala ni Aba na ginutom niya ang mga tao doon sa ilang. But that was a humbling circumstances, mga kapatid. Siyempre, ilang. Anong meron doon? Wala kang makukuha doon. Ilang yun eh. Walang mga establishment doon or mga negosyante. Wala, mga kapatid. Paano ka mabuhay doon? Paano sila mabuhay doon for 40 years? See? Sa circumstances na yan na sila ay ginutom ni Aba Yahuwah, ano naman po ang kanyang ginawa? Di ba? So in other words, may mga circumstances na darating, but take note, meron din pong solusyon si Aba Yahuwah. Okay? At anong solusyon niya sa panahon na sila ay nagutom? Sila ay pinakain, sila ay pinadalhan ng mana. Ang anong ibig sabihin ng mana? Okay, yan po. Hindi mo nakilala. Ano yan? What's that? What's it? Yan po ang mana. Ano yan? Okay? Hindi mo nakilala ang mana na yan at hindi nila nakilala ng ilang kanilang mga ninuno. See? Yung mga naunang mga ninuno nila, hindi nila alam yan. But sa kanilang panahon, pinakilala ni Aba Yaoa. Pinababa ni Aba Yaoa yung mana mula sa Shamayam. Bumababa yung pinababa ni Aba Yaoa yung mana na yan. Okay? At early sa umaga, okay, paggising nila sa umaga, mga kapatid, pupunta na sila doon sa disyerto. Nandun na yung mana, mga kapatid. Naka-ready na. Kunin na lang nila. Okay? Kukuha lang sila. Sapat para sa bawat tent o bawat pamilya, mga kapatid. Meron silang pagkain. Araw-araw po. Okay? Yan. Ano yung pinahiwatig ni Abay Owa dito? Na upang maipaunawa sa inyo na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao. Yung tinapay na ito ay literal na tinapay. Hindi lang pala sa literal na tinapay na bubuhay ang tao, kundi ano rin po, sa figurative na tinapay. At ano yun? Yung lalabas sa salita o mga salitang lalabas sa bibig ni Abay Yahuwah. Naalala po ninyo sa Matatiao chapter 4 verse 4. Nung si Yahushua ay ah, tempted by Hashatan, di ba mga kapatid? Naalala po ninyo? Ano pong sabi ni Hashatan? If you are really the son of Alua or Aluayam, anong gagawin mo? O itong gutom ka naman itong pan, turn it into bread. Yun po ang sabi ni Hashatan. Pero anong sabi ni Yahushua? Yahushua quoted this, mga kapatid. Yahushua quoted this verse. Man does not live on bread alone, but by every word that comes from the mouth of Abba Yahuwah, mga kapatid. So, malinaw po, mga kapatid, na kung paano sila nakasurvive na mana lang ang kanilang kinakain doon, bakit sila nakasurvive for 40 years? Kasi po, yung mga salita na lumalabas sa bibig ni Abba Yahuwah spoken through Yahushua sa panahon na yan, mga kapatid. Eh ano po yun? Yun po pala ang nagbigay sa kanila ng sustenance or lakas, mga kapatid. So, ibig sabihin, merong literal na tinapay, merong spiritual and figurative na tinapay na siyang, ano po, nagbibigay ng totoong sustenance. Okay? Nakita natin mga kapatid, naiintindihan natin.
So, yung issue sa pagkain, yan po ay humbling circumstances. Another circumstance ito is itong verse 4, ang inyong suot. So, ano po ang pinag-usapan dito? Yung mga clothes. Okay? Sa inyong suot ay hindi na luma. Ano kaya yon? Paano nangyari yon? Okay? 40 years. Hindi na luma, hindi na worn out ang kanilang hindi nga na luma ang kanilang mga suot. Tingnan mo, hindi na maga ang inyong paa sa loob ng 40 taon. Di ba? Dapat maging swollen sana ang mga paa nila dahil sa kakapagod sa pagbiyahe o paglalakad, mga kapatid, di ba? Ganun sana dapat ang mangyari. Pero look at that. Hindi po nangyari. Okay? Talking about mga kasuotan, ano pong sinabi ni Yahushua doon sa Matthew chapter 6? Sabi niya, huwag kayong mag-worry. Do not worry kung ano pong susuotin ninyo sa susunod na araw. Di ba? Ano pong sinabi ni Yahushua? Di ba? Kita ninyo ang mga bulaklak? Okay? Bakit po ang mga bulaklak ay napakaganda nila, mga kapatid? Bakit po? Because Abba Yahuwah, what? Supply their needs. Yung mga bulaklak, yung mga halaman, bakit they are so beautiful, mga kapatid? Bakit po? Because they were supplied by Abba Yahuwah. So, ganoon din po. Bakit hindi na luma ang kanilang mga kasuotan? Because Abba Yahuwah was there, helping them throughout for 40 years, mga kapatid. Kanilang mga paa, hindi ito namamaga. Bakit po? Na-sustain. Because yun po ay mga humbling circumstances inaalaw ni Abba sa kanila upang makarealize sila at malaala nila kung ano yung ginawa ni Abba Yahuwah for 40 years, mga kapatid. So, ano nga itong mga humbling circumstances? Issue on food. Ano pa? Issue on clothing. Ano pa po? Issue on what? Health. Meron pa ba, mga kapatid? Issue on sustenance. Issue on perseverance. Paano makapersevere sila doon sa 40 years? Okay, those are humbling circumstances, mga kapatid. What about you, kayong mga manunood sa Republics o kayong mga narito ngayon? Ano kaya yung mga humbling circumstances ninyo? Could it be pera? Could it be pagkain? Could it be mga bagay sa modern times na kinakailangan, load kaya, data, whatever, no? Yung mga payments, mga bills, bills payment, no? Yun ba ang mga humbling circumstances? What about yung pinag-usapan kanina na baha? Di ba? Yun po ay maliit na bagay lang, pero Abba Yahuwah allow all those things to happen as humbling circumstances, mga kapatid. Okay, you can name as many as you can. But mamaya, balikan po natin yan, mga kapatid. Okay, let's proceed sa verse 5, 6, 7. Okay po. Tatlong mga talata. Salamat po, Brother Yasariao, sa pagkabasa. Ah, bago natin ipaliwanag ito, meron bang idagdag doon sa previous na verse? Anyone would like to add? There's one. Tumama talaga to sa akin, Brad, ah. Balik tayo doon sa previous verse, di ba? Okay, Brad. Parang tinuturuan talaga ako, Brad, magpakumbaba Hmm, sa lahat ng pinagdaanan ko. tama. So, may mga lessons, no, brother? May mga lessons na uh, Oo, tinuturuan kang magpakumbaba, marunong ka dapat maghintay. tama, yung maghintay, tama.
magtiwala. Hmm. Yun yung process na ano eh, kumbaga, kung meron kang kagaya dun sa mga yasharal na masyadong reklamador, Yeah. Oh, hindi ka talaga makakarating sa ano, sa sa promised land. pagpapagawa. Opo. Yan Ah, lang, Brad. yes po. Nabanggit ni brother yung mga grumbling issues ng mga Yasaral. Totoo yun mga kapatid. Ang dami sa kanila hindi nakarating sa promised land because they grumble. They murmur, they grumble dahil po hindi nila naintindihan siguro. We might say baka hindi nila naintindihan ito. But sa kanilang pinagdaanan mga kapatid, at ngayon tayo ay bumabasa o nagbabasa sa kanilang mga kwento, sa kanilang pinagdaanan, dapat mas greater yung impact sa atin mga kapatid. Kasi nalalaman, napagdugtong-dugtong na natin yung mga ah, bits of information na pinagdaanan nila kung bakit most of them hindi nakapasok doon. Bakit po sabi natin na most of them hindi nakapasok? Only Yahushua o Joshua and Caleb. Sila lang po nakapasok. Hindi nga nakapasok si Masya o Moses, mga kapatid. Meaning, yung may edad, yung mga mature, katulad nila ni Joshua o Yahushua and Caleb, kung bakit sila yung mga mature, sila lang dalawang nakapasok. Dahil po sila yung matinding nagpakumbaba. Naalala po ninyo mga kapatid yung 10 spies ba yun, no? O 12 spies. Okay, yung nagpadala ng, tama ba? 12 spies. Oh, tama. Yung nagpadala si Masya doon ng 20, 12 na spies, di ba? Yung 10, ano yung kanilang mga report? Very negative po. Grumbling. Oh, bakit ba pinapadala tayo dito para lang papatayin tayo ng mga higanti na yan? Okay? So, very negative ang kanilang mga report. Grumbling and murmuring. Pero ano po yung report ni Yahushua o Joshua and Caleb? Di ba? Sila lang dalawa yung nagbigay ng a very good report. Oo, may mga ano doon, may mga giants na nandoon. Pero tingin namin sa kanila, sila yung mga grasshopper lang. Okay? We are greater than them. Okay? So, iba yung report nila ni Yahushua o Joshua and Caleb is because alam nila kung ano yung ginagawa ni Abba Yahuwah, mga kapatid. Okay? So, yan, they were rewarded. Itong dalawa lang nakapasok. Masya, Moses, hindi nga nakapasok doon. So, good na nabanggit ni Brad yun, na yung attitude na maging grumbling, murmuring, okay, yun po ay dapat isang tabi na natin yan. But instead, yung being teachable sa mga humbling circumstances ay dapat yun ay ang ating isusuot o ating gagawin. Okay po, salamat. Proceed tayo sa 5, 6, and 7. Anyone would like to read? Sister, sino yon? Sister Bakar, sa iyo, nandiyan ka pa ba? Will you read Yes po. this? Sandali Opo, po. Sister Bakar, sa iyo, kindly read it. Yes po. Tingnan po Um, natin mga kapatid. Okay po. sa Okay. Deuteronomy 8:5, Brother Dan. Opo, 5, 6, and 7. Nandyan po sa harapan natin. Deuteronomy 8:5. Alamin mo sa iyong puso na kung paanong dinidisiplina ng tao ang kanyang anak, ay dinidisiplina ka rin ni Yahuwah, mong aluwa. 6. Kaya't
Tutuparin mo ang mga utos ni Yahuwa mong aluwa. Lumakad ka sa kanyang mga daan at matakot ka sa kanya. 7. Sapagkat dinadala ka ni Yahuwa mong aluwa sa isang mabuting lupain, ang lupain ng mga batis ng tubig, ng mga bukal na at ng mga kalaliman na bumubukal sa mga libis at mga bundok. Okay po. Salamat sa pagkabasa, Sister Bakar Sayao. Mga kapatid, sa nabasa ni Sister Bakar Sayao, tinan mo yan, no? Alamin mo sa inyong puso na kung paanong dinisiplina ng tao ang kanyang anak, ay dinidisiplina ka rin ni Yaowa mong aluwa. Opo. Ah, may mensahe po. Hindi ko rin na okay, I cannot open it, no? Kasi andito tayo sa discussion. But okay po, mga kapatid. Yan ang mahalaga na kung bakit pala pinapadalahan ng mga humbling circumstances is yan pala ang isa sa mga dahilan. Kung ang tao ay didisiplina ang kanyang anak, ganun din po si Aba Yahuwah. Dinidisiplina ang kanyang sangkatauhan, yung Yasaral, mga kapatid. Okay? So, humbling circumstances is a form of discipline. Just as a father or an earthly father, mga kapatid, disciplines his child or his children, so also Abba Yahuwah is also disciplining. So, yan po pala isang pamaraan pag discipline para maging matuwid po ang bawat isa. O, tinan mo yung verse 6. Kaya, dahil dyan, tutuparin mo ang mga utos ni Yahuwah mong aluwa o aluwayang. Lumakad ka ng kanyang mga daan at matakot sa kanya. So, yun po yung kanyang gustong objective. Ito po yung gusto niyang maging end result sa mga circumstances, sa mga disiplina na mga pinapadala ni Abba Yahuwah. Na upang tayo ay tutupad sa kanyang mga utos. Upang tayo ay lumakad sa kanyang daan, the old path, the narrow road. Upang tayo ay what? Matakot sa kanya. Yung takot nito po, ang ibig sabihin is we are going to have reverence. Makaroon tayo ng deep respect and reverence po kay Abba Yahuwah. Yun po ang mga dahilan kung bakit may mga disiplinang pinapadala niya sa atin. At tingnan mo yung verse 7, dinadala tayo niya upang saan po tayo pupunta? Sa mabuting lupain. So, this command is also coupled with a promise. Do this, I'm disciplining you, I'm sending you these humbling circumstances because napakagandang lupain, dadalhin ko kayo. Okay? So, humbling circumstances are a form of discipline in order that His people may walk with reverence to His path. And take note, mga kapatid, yung reverence na yan, yun po yung magiging end result ng kaniyang mga discipline sa atin. Kaya kung ano man po yung mga bagay na yan, ikaw lang po at si Abba Yahuwah ang nakakaalam dyan, mga kapatid. Kaya yan pala, no? Okay, nandyan na naman yung kudlit, mga kapatid. Okay, so please help us. Okay, so yan mga kapatid, moving on. Humbling circumstances are a form of discipline mula kay Abba Yahuwah in order that His people may walk with reverence to His path. So, dapat pala uh, hindi negative yung ating responses sa mga circumstances. Dapat pala naging positive tayo doon sa mga humbling circumstances para maging matuwid po. Para lumakad po tayo ayon sa kaniyang path, mga kapatid.
Okay, salamat Sister Bakar, sa iyo. Moving on tayo sa another 3 verses. Brother Pio, Brother Casadiao, anyone dyan sa inyo pwede makabasa nito? Please, Yes, verses 8 po. Brother Dan. Opo, go ahead po, Brother Casadio. Deuteronomy 8 verse 8. Lupain ng trigo, sibada, puno ng ubas, mga puno ng igos, mga granada, mga puno ng olibo at ng pulot. Lupain kung saan ka kakain ng tinapay at di ka kukulangin, na doon ay hindi kukulangin ng anumang bagay. Lupain na ang mga bato at baka ay lupain na ang mga bato ay bakal at makakahukay ka ng tanso mula sa mga burol nito. 10. Kakain ka, mabubusog, at iyong pupurihin si Hmm. Yahuwah Wow. kung alua dahil sa mabuting lupain na kanyang ibinigay sa iyo. Okay. So, wonderful, no, mga kapatid? Nandyan naman po yung ating mga parang stick yan, no? Parang stick na nagpo-point doon sa mga words. Okay, so just erase it as we continue. So, yan po, mga kapatid, ang nabasa. Salamat po, Brother Pio, Brother Casadio, sa pagkabasa. So, ayon dito sa nabasa, mga kapatid, tinan mo yan, no? What kind of land na meron doon? Di ba? Very progressive na land. Agriculturally, nandiyan po ang lahat ng pangangailangan. Not only agriculturally, tingnan mo yung verse 9. Nandiyan po yung mga ano po, mga mamahaling mga bato o mga minerals, kumbaga. Di ba? So, how wonderful that land is. At meron siyang sinabi na kakain ka, mabubusog. Kakain ka ng tinapay, hindi ka kukulangin. Wow. Sino bang hindi gusto sa lupain na yan? Di ba, mga kapatid? So, tingnan mo yan. Gagawin yan ni Abba Yahuwah. Anong dahilan po niyang gagawin yan? Sabi niya, at iyong pupurihin si Yahuwah mong aluwa o aluwayam dahil sa mabuting lupain na kanyang ibinigay sa inyo. So, dapat ganito po pala yung mangyari, mga kapatid. Once we already enjoy sa mga baraka, mga biyaya, mga kapatid, dapat nandoon din po yung laging pagpuri at pagkilala, pagbigay pugay, pagpasalamat kay Aba Yahuwah. Kasi siya po ang nagbigay sa mga mabubuting bagay na iyan, mga kapatid. Okay? Summary po, promise of a great land flowing with milk and honey, no? Yan na lang po yung gamitin kong parang figurative way of saying it, na yung land is indeed flowing with milk and honey. In order that what? One may praise Abba Yahuwah. So yung kanyang sangkatauhan, i-allow ni Abba Yahuwah yung mga pangyayari na yan upang Abba Yahuwah ay mapuri po sa lahat ng bagay. Okay? So yan, mga kapatid. Moving on tayo sa 11, 12, and 13. Ito na po yung last na part na ating reading. So anyone po would like to volunteer to read? Sino pa pong pwede dyan na pwedeng magbasa? Ako, Brother Dan. Opo, go ahead, Brother Casadia o Brother Pio. Go ahead po. Deuteronomy 8:11. Mag-ingat ka sa iyong sarili na baka malimutan mo si Hmm. Yahuwah mong aluwa sa hindi mo pagtupad ng kanyang mga utos, mga batas, at mga tuntunin na aking inuutos sa iyo sa araw na ito. 12. Baka kapag ikaw ay nakakain at nabusog at Oh. kapag tayo ng magagandang bahay Hmm. at nakatira sa mga iyon,
Hmm. din. At kapag ang iyong mga bakahan at ang iyong mga kawan ay dumami na at ang iyong pilak at ang iyong ginto ay dumami at ang lahat ng nasa iyo ay dumami. Okay. So, salamat po, Brother Phil, sa pagkabasa. Mga kapatid, kailangan idugtong natin itong sinabi niya na mag-ingat ka na inyong sarili na baka makalimutan mo. So, kailan ba makalimutan ng tao ang ating ah, may kapal, ang ating creator, mga kapatid? Kailan makalimutan? Okay? Tingnan mo yan, oh. Makalimutan mo at hindi mo pagtupad sa kanyang mga utos at mga batas, mga tuntunin. Okay? So, itong memory gap na kumbaga sasabihin natin, no? Itong pagkalimot sa mga bagay na ginawa ni Abba Yahuwah, ito rin po ay hahantong doon sa hindi pagtupad. So once a person forgot or forget what Abba Yahuwah has done, okay, the tendency is, ano mangyayari po? The tendency is, hindi rin nila tutuparin ang mga kautusan ni Abba Yahuwah. So, sabi ni Abba, kapag ikaw ay nakakain na at nabusog, ikaw ay meron ng magandang bahay, okay? Ikaw ay dami ng bakahan, dami ng mga kawan, dami ng mga pilak, ginto, dami ng lahat. Nasa mga iyo. Lahat ng mga nasa inyo ay dumami na po. Meaning, there's an increase of wealth and resources, mga kapatid. There is an abundance of everything. Ano pong sabi ni Abba Yahuwah? Pagdating dyan, baka makalimutan mo na ako. See, mga kapatid, sinabi ito ni Abba Yahuwah through Masya. At true indeed, nung sila'y nakapasok na doon, at sila'y nag-enjoy na sa land of abundance, land flowing with milk and honey. Ano nangyari po, mga kapatid? Nangyari po yan. Nakalimutan na nila. See? Once a person na naghirap, walang trabaho, naghanap ng trabaho, nananalangin, okay, mga kapatid, it is really a typical issue na kapag meron ng trabaho, maganda ng sahod, malaki na ang pera, and so on and so forth, ano nang mangyayari? Chances are, ano po? Makalimutan na. Talikod na. Hindi na makapag, ano po, observe ng, ano po, mga kapatid? Kapistahan. Oh, hindi na makapag-observe ng Shabbat. Hindi na makapag-observe ng mga appointed times. Bakit po mga kapatid? Nakalimutan na kasi nagdami na ang kanilang mga ari-arian, pilak, ginto, nagdami na, enjoy na sila siguro sa kanilang mansion and so on and so forth. That is always typical mga kapatid. That is always maaring mangyari iyon sa taong nakakilala na sana sumamba, tumawag, mga kapatid. But when there is abundance, they would forget and turn away. Di ba masakit mga kapatid? Meaning, masakit po on the part ni Abba Yahuwah na dumaan noon sa paghirap, ngayon nabuhusan ng maraming baraka ni Abba, ngayon na marami ng baraka, tumalikod na sa kanya. Di ba mga kapatid, masakit yun para kay Abba Yahuwah. Kaya meron na siyang babala. Meron na siyang warning, mga kapatid, that in times of abundance, one will always remember Abba Yahuwah, who made one become wealthy and prosperous. It is a life principle we must uphold, mga kapatid. Bakit natin i-uphold ito? Kasi po, dito lagi, ano po, napalpak. Dito lagi na hindi pumasa ang karamihan, mga kapatid. Dahil nga may trabaho na,
Dahil nga may pera na o abundance, meron na, everything go well, yung health nag-improve na and so on and so forth, wala na. Hindi na makapag-observe ng Shabbat, mga kapatid. Dahil nandoon sa system ng mundo. Okay? Hindi pwedeng mag-absent and so on and so forth. Dahil nandoon na. So nawa, hindi yan mangyari sa atin, mga kapatid. Because sa kanila, sa Yasaral, totoong nangyari sa kanila. At nakalimutan nila si Aba Yahuwah, mga kapatid. So ano po yung ating unwavering truths? Okay? Meron po akong mga ilang na highlight dito. Please also do as we share. Humbling circumstances are done on purpose. Aba Yahuwah may dahilan kung bakit po niya yon pinahintulutan. So ano yung gagawin natin? Know its reason. Manalangin tayo, Aba, ano yung dahilan? Bakit mo inalaw ito sa akin? Ayaw ko itong nangyari, Aba Yahuwah, ng mga circumstances. Ayaw ko itong mga nangyari. Pero pinahintulot mo man, so ano yung dahilan? Ano yung gusto mong matutunan ko? Sa nasabi ni Brother Yasariao kanina. Ano yung lesson learned dito sa mga pinapahiwatig mo? Number two, an attitude of seeking and asking is part of the process. One must not forget, mga kapatid. Yung ating attitude, yung ating pakikitungo o pagsuri lagi at pagtatanong lagi, Aba, ano yung purpose mo dito? Aba, paano ko ma-learn ang mga bagay nito? Okay po? Yun po dapat ang ating attitude. Number three, it is important to have always a teachable heart in every circumstances. Ano po yung teachable heart, mga kapatid? Yung puso na handa i-mold, handa i-shape. Yung puso na handa magpaturo. At ano po yung kontra dito, mga kapatid? Ano po yung kontra ng teachable heart? Yung pong P, R, ano yun? Pride. Oh, okay po. Pride or proud? Pride. O nga. Kung merong presence of pride yan sa puso na yan, talagang hindi maging teachable yan. Bakit po hindi maging teachable? Kasi hindi niya tanggapin. Hindi yan tatanggap ng koreksyon o hindi yan tatanggap kung ano yung mga masakit na mga words ni Abba Yahuwah, hindi niya tanggapin. But instead, ano po? Find ano po? It will find a reason o find a way to justify. Kasi ito, ganyan. Kasi hindi yan. Kasi dito dapat, ganyan. Okay? So mga kapatid, kung yun ang ating responses sa mga circumstances, therefore ang nag-iral ay pride. Dapat ang mag-iral yung teachable heart, mga kapatid. Para maging beneficial sa atin. Okay? Kung ano yung mga itinuturo ni Abba Yahuwah. Mga kapatid, ako na nagpapaliwanag dito, I am not exempted of this. I am also a student of this. Tayong lahat ay student dito, mga kapatid. No one is above one another. Or no one is above another here. We are all equal here. We are all students, mga kapatid. So, nawa, meron tayong ganun na teachable heart. Okay, anything po you wanna contribute? Anyone would like to contribute on this? I'd like to pause here. And anyone would like to share? Meron po kayong i-contribute dito? Please share something po. Ayon dito sa mga na-highlight na, tatlo, meron pa kayong idagdag, mga kapatid? Can somebody add some more? And share some more, please po. Nandiyan pa ba? Sister Cheryl, nandiyan? Sino pa ang nandiyan na gustong mag-share? Brother Dimitrio, o sino pa? Sister Ahaba. Batio.
Nandiyan ba? Sister Rosemary, Sister Annabelle, Kanaya pa. Okay. Sino pa po? Sister Bakar Sayo, you wanna share something? Anyone? Anyone po? Please share something if you have. Meron ka pang idagdag, Brother Yasario? O sino pang hindi ko na nabanggit? Sister Rosemary, you may share if you have something. Okay? Diyan naman yung kudlit. Okay. Brother Dimitrio, okay, proceed muna ako sa last dito para i-close na natin ito. Yahweh is cleansing us through a clear understanding of humbling circumstances. What was the humbling situations one must process? Meron bang mga recent na nangyari na kailangan nating i-process pa, mga kapatid? At the end of every situation, may the name of Yahuwah be praised. Okay? Kung ano man po yung mga nangyayari, lagi kong hina-highlight ito mga kapatid. Life is not about us. Life is not about me. Me. It's not about me. It's not about us. It's not about you. It's not about AYP, mga kapatid. Ano po? Life is what? About? Abayo. It's not about a group, mga kapatid. It's not about AYP. It's not about group. It's not about anybody. It's not about me, us, you. It's not. It's not about I, mga kapatid. No, hindi po, mga kapatid. Life is about Yahuwah. Yahuwah. Kaya, kung ano man yung mga pangyayari na yan, whatever that's humbling and every situation na nandyan, lahat ay magpuri, magpasalamat, magbigay pugay kay Abba Yahuwah, mga kapatid. So, yan po. What message for you? Please contribute. What make some comments? What are your thoughts and feelings, mga kapatid? So, wala tayong, hindi natin nakuha ito ng link from US or saan naman ng mga sources natin mga kapatid, but wala tayong sources na kinuha mula sa mga kapatiran ba sa US, wala po. We just read on Deuteronomy chapter 8. Yan po ang mga mensahe na pinapaabot ni Abba Yahuwah sa atin. Okay po? So, wala akong mapakita dyan na link kasi we are not copying or getting the information from others, from other groups. Okay po. Brother Dan, Yes, Brother Dan, yes uh, po. life is about to faith in obedience to Abba Yahuwah, so that Hmm. we can enter his the promised land. Ah, Ganun ba? Pakiulit, sister, para ma-highlight natin. Life is... About our faith and obedience to Abba Yahuwah. Okay po. Is that okay? Opo, para makapasok tayo sa promised land. Opo. Life is about belief or life is about faith. Okay, but mas maganda yung word na belief. Okay. Life is about belief and obedience to Abba Yahuwah para makapasok tayo sa promised land. Totoo naman po sa na-highlight na kanina. That's true. And salamat, Sister Ahaba Batiao sa ah, additional na sharing na yan. Opo, thank you. Brother Dimitrio, go ahead po. Brother Dan, Brother Pio, go ahead po. maalala ko yung buhay ni Job. Hmm, Kung i-connect natin dito sa topic ngayon na humbling circumstances, opo. at ating na
alam na ating nalaman na ang buhay ni Job ay pinag-test kay Yahuwah Opo. at hindi siya ah, palagi siyang nagpakumbaba Mm. sa lahat ng sitwasyon at hindi siya tumalikod kay Aba, maski ang wife niya ay nagsabi ng bakit maniwala pa ka sa ah, aluwa na hindi ka pinagaling niya. Mm. Ngunit ang sabi ni Job, kahit na ah, kunin siya, ah, ikatutuwa siguro, ikakatuwa niya lahat Mm. ka- kay Yahuwah. So, ang a point dito is always be humble tayo kay Yahuwah Yan. kahit anong Opo. circumstances sa buhay at lagi tayong magpasalamat sa Kanya. Hang, Yan. may, hanggat may hininga pa tayo, Mm. anong sitwasyon sa buhay natin, yan ang mag humble tayo kay Aba Yahuwah. Yan. Yan lang, Brother Dan. Tama po. Okay, very good example na na-highlight ni Brother Pio yung buhay ni Job or Ayub, kumbaga sa Yahudiat, Ayub or Job. Grabing pinagdaanan, no, Brother Pio, sa nabanggit mo na, Brother Kasadiao. Grabing pinagdaanan. Pero hindi siya nag-give up, no? Yun ang na-highlight ni Brother dito. Na kung whatever humbling circumstances, ang lesson is never give up. Hold on ka lang, no? Kahit ano man. Kahit yung wife niya yung nag-push na sa kanya, eh, bitawan mo na yan, eh. Parang walang silbi yung pinagdasal mo na yan. Walang silbi yan kasi hindi nakatulong sa inyo ngayon. O, di ba? So, Ayub never give up. Hindi siya bumitaw. Hawak kamay pa rin siya or hawak pa rin siya sa kanyang pananampalataya o paniniwala kay Abba Yahuwah. Yada Yahuwah po sa circumstances na yan, highlight Brother Kasadia o yung ating humility, yung ating humbling response doon sa mga ginagawa ni Abba Yahuwah. Opo, Brother Demetriou, you wanna share something? Please go ahead. Ah, isang ah, isang maganda talaga na pinag-aralan natin itong ah, Deuteronomy chapter 8, 1 to 13. Kasi ito nangyari noon at hindi natin isipin na hindi na pwedeng mangyari ngayon. Hmm. Kasi kung nangyari doon sa isang tauhan ng Yahuwah na mga Israel, so mangyari pa rin sa atin ngayon. Kasi ah, hindi tayo makarating doon sa the promised land kung hindi tayo dadaan ng magulo. Hmm. Hindi tayo dadaan ng problem. Kaya para sa akin, pagdadaan tayo makaraan tayo ng mga problem, mga mga sakit o mga ano-ano dito sa mundo, ay dapat tayo ay magpasalamat kay Abayawa. Kan. Kasi ang practicing yun na tayo ay darating doon sa dulo. Hmm. Ah, so, talagang para sa akin, noon pa man, na nagtawag pa ako ng titulo, ay pag mayroon talagang ganitong mga pangyayari sa buhay namin, sa buhay ko, ay mayroong ah, mga problem na darating sa buhay. Sasabi ako sa misis ko,
mayroon tayong blessing na darating kasi mayroon naman problem na naraanan natin. So, talagang hindi natin makamit yung magandang buhay, magandang ah, pamumuhay kung hindi natin madaanan yung mahirap. Yan. Talagang dadaan tayo ng mahirap pang marating natin at matingman natin yung ma, masayang buhay. Katulad ni Hosea. Si Hosea nang nandito siya sa mundo, talagang nagdadaan siya ng hirap. Walang nananiwala sa kanya. Ah, Binabas siya. At lahat-lahat nandoon. Pero walang masamang sinabi si Hosea sa mga tao. Kay Aba Yahuwah. Tinanggap niya ang lahat. Iniis niya ang lahat. hmm. At doon sa dulo, so talagang nanaig si Yahuwah. Hosea sa lahat. Ganon din sa atin. Ah, at dadaan tayo ng lahat ng Hmm. kaguluhan. Ang importante lang, maintindihan natin na tayo ang buhay pala ni Hosea ay naka-pattern sa atin. So, susundin lang natin kung ano ang gusto ni Yahuwah. Tanggapin natin kung ano man ang mangyayari sa buhay natin. At pasasalamatan siya. Yan. At kahit sa ating panahon ngayon na talaga ay maganda para sa akin na dadaan tayo dito upang makamit natin ang tama na kaligayahan sa huling araw. Kaya nga yung pag-aaral natin ng ah, buhay na walang hanggan, talagang dadaan tayo ng kaguluhan. Kasi doon sa buhay na walang hanggan, wala nang kaguluhan. So ngayon, talagang magulo. At tanggapin natin itong kaguluhan ng mundo doon sa mga kamag-anak natin, doon sa Hmm. pamilya natin, Ah, at sa mga kaibigan natin, ay para sa akin, parang tatawanan lang natin itong lahat. yan. Kasi ito ay dadaan lang. So yun lang ang madagdag ko. Yada, Yahuwah. So, anyone else po? Magandang paliwanag at very practical at example na kung si Brother Kasadia o kanina, ang example niya ay si Ayub o Job. Ngayon, ang example naman ni Brother Demetrio ay si Yahushua mismo, mga kapatid, na dumaan siya ng grabing mga humbling circumstances at never siya fight back, no? Never siya nag-fight back or never siya nag-defend sa kanyang sarili. Okay? Pwede niyang gawin yun, pero hindi niya pinakita yun. So, tayo pala, nagiging, masunurin tayo kay Yahushua kung ganon din po yung ating mga responses sa mga humbling circumstances. Never fight back, okay? Never point finger or never, you know, assert something na would put down somebody. Hindi po pala yun ang character o katangian na pinakita ni Yahushua as already explained by Brother Dimitrio. So yun po ang ating tularan, mga kapatid. Kung tayo may nagkamali doon, then maggawa tayo ng mga adjustments. Yadayawa po. Sister Azara Batchao, mayroon kayong idagdag? Sino pa po? Sister Bakar? Florida. Ayun. Yes po. Sino yun? Go ahead. Sister, Shalom Candice. po. Oh yes, Sister Cheryl. Hindi ko okay po. Go ahead po. Go Shalom. ahead.
Sige po, Sister Cheryl, it's your Pasensya na po, turn. medyo maingay. Narinig niyo po ako, Brother Dan. Yes, opo, marinig ka po. Okay, go ahead. Um, the book of Deuteronomy is really a good teaching. Sa lahat ng book, ito yung marami tayong natututunan, marami tayong nakikita. Opo. What I have learned in the chapter 8, sa buhay natin, even before pa hanggang ngayon, lahat ng pangangailangan natin is provided. Opo, tama. Araw, inga, lakas, pangangailangan. Kahit yung mga wants natin provided. Oh, tama. At ang buhay natin ngayon, when we are provided, it is for us kung paano natin ito i-handle, kung paano natin distribute, paano natin gamitin. Ito yung pagkakamali na nagawa ng mga nauna sa atin. Kasi hindi na distribute, hindi nagamit ng tama. Oh. Ang buhay natin, lagi tayong in the struggle, lagi tayong in the fight, lagi tayong nagiging wise natin. Oras na Hasatan is always in the go. Hasatan, lagi siyang, di po ba naalala ninyo, nasa lahat ng barakan na ibinibigay niyo, natatanggap, nandun si Hasatan na nagsasabi na pag binigay mo yan, kakalimutan ka niya. Opo. Na kapag tinanggap na niya, kakalimutan ka. Palaging naandoon na kailangan patunayan ng tao. Opo. Yung pagiging karapat dapat ng tao sa lahat ng baraka, sa buhay. At palaging dapat bilang tayo, a Torah observer, dapat palagi tayong in the winning side. Na kapag naandoon yung hesitance natin, nandoon yung disbelief natin, nandoon yung trust natin, palaging tayo nandoon sa winning side, na makukuha natin yung baraka na hinihingi natin because we deserve. And because Abba Yahuwah is always in our side para ipagtanggol tayo. Yun lang po, Brother Dan. Opo. So, mga kapatid, magandang dagdag ni Sister Cheryl. Ayon na rin po sa kanyang napaliwanag. Kung saan dapat tayong maging consistent doon sa ating pag-walk, pag-obey, at paghintay po sa kanyang kilos at galaw. Hold on tayo mga kapatid kasi may mga magandang naghihintay sa atin mga kapatid. Kasi si Abba Yahuwah is always there. So ang mahalaga sa ating journey, lalo na sa mga humbling circumstances na yan, ang mahalaga sa na-highlight ni Sister Cheryl is yung ating pag-seek sa kanyang presence, pag-seek sa kanyang ano yung kanyang sasabihin sa atin upang hindi natin ma-miss po mga kapatid yung kanyang mga mensahe na pinapaabot sa atin. At kung sa gayon, maisabuhay na rin po natin mga kapatid. And expecting greater things or something good or great things
is ahead of us, mga kapatid. Yun po ang ah, highlight na ni Sister Shrey. Yadayawa po. Anyone else before tayo magtapos? Meron pa bang magdagdag, mga kapatid, bago tayo magtapos? Brother Dan, Oy, nandiyan pala Sister Inday. Go ahead po, Sister. ah, Ano po yung dapat pangungusap sa ni atin, Abayawa? magandang gabi sa lahat pala. Opo. Dapat sa atin, Brother Dan, ingatan natin yung puso natin kasi dalawang paraan ang trial natin. Kung hindi tayo makukuha sa, kasi ang nagbigay ng mga trial yung si Hasyatan, Hmm. hindi ang ama. Kasi kung hindi tayo makukuha niya sa kasakit, mga kasakit, Brother Dan, Hmm. doon doon tayo niya kukunin sa abundance. Abundance, opo. Hmm. No. Doon tayo, kaya nga, yung puso natin, laging handa sa pagpakumbaba. Dahil, dahil ang mga sitwasyon ng mga paraan ni Hasyatan, hindi natin alam, hindi natin kabisado kung tama yung sinabi niyo kanina, yung pag may yung sa Deuteronomy na ano, pag ang ang tao ay meron na sa kanya lahat, Oh, ano pa, ano pa kalimutan ang, na. ano, Hmm. kalimutan na niya ang nagbigay sa kanya. Tama. Hmm. Kaya dapat handa natin puso natin dahil hindi pareho ang sitwasyon na ang trial, ang pagsulay nga atong masugatan. Hmm. Mayroong parang kailangan ng makumbaba lang tayo dahil ba Oh. nasa ano tayo, dahil mahirap tayo at mababa tayo kaysa iba. Hmm. Paano na lang kung mataas tayo sa iba? Mayroon pa ba tayo ng ganyan? Marunong pa ba tayo magpakumbaba? Kaya Opo. yun ang puso natin, ingatan talaga. Yun lang, Brother Dan, ma-share ko. Opo. Yada Yehowa po sa wonderful contribution na bigay ni Sister Inday. Kailangan tayong mag-ready kasi yun na nga, no? Ang Satan can also use many ways to test us or to put us down. Please po, paki-mute lang kasi recorded po ito. So, yun mga kapatid, no? May mga pamamaraan po si Hasatan upang i-put down tayo o upang maligaw o mawala tayo, di ba? Sa tamang daan, mga kapatid. So, then magandang na-highlight ni Sister Inday yung ating puso kasi kung meron tayong puso na mapagmataas, paano na lang, di ba? Marami tayong ma-miss, mga kapatid, kapag ang puso natin ay mapagmataas. So, dapat our heart, okay, is always teachable sa anong mga bagay na itinuturo ni Aba Yahuwa, mga kapatid. Wow. Yadayawa po, napakaraming lessons we have learned today. Kung meron pa bang magdagdag, ito na nga ang ating tanong dito, what was the humbling situations one must process? Kayong mga manonood sa Republish, meron bang kayong mga pinagdaanan ngayon? You are being humbled. Okay? You are being humbled by that circumstances. Be willing to process po. And at the end of every situation, may the name of Abba Yahuwah be praised. Okay? Meron pa bang mag-contribute, mga kapatid? Pag tayo ay magpakumbaba, ay matuwa si Yahuwah. Hmm. Pag tayo naman ay mapagpataas, ay malungkot si Yahuwah.
at Kaya masaya dapat din tayo na Satan. Okay? ah, talaga ay magpakumbaba tayo Hmm. kasi iyon ang gusto ni Abayawa. Kapag mapataas tayo, ay talagang malungkot si Abayawa kasi hindi niya gusto yun. Hmm. Okay po? So, yan, tama. Kapag mag, ano yun, magpakumbaba tayo, masaya si Abay Yahuwa, but kung tayo ay mag-iral yung ating pride, okay? Mag-iral ang ating pride, so maging sad si Abay Yahuwa, mga kapatid. Sad si Abay Yahuwa, pero si Hasatan, siya yung matuwa. Because Satan is always characterized with pride and arrogance, mga kapatid. Okay po? So, that being said, meron pa bang magdagdag? Brother Yasario, if you wish to add something. Sister Azara, Sister Rosemary, sino pa po ang nais na may mag-share? Sister Bakar, Sayo. Okay po. Yes, meron ba? Okay. Kung wala na, mga kapatid, ito na nga po ang ating panapos. Mga kapatid na manunood sa Republish, bawat isa sa atin ay may mga iba't ibang mga pinagdaanan, mga kapatid. But one thing in common, Abba Yahuwah allowed all these things in order to humble us down, okay? In order to see or to prove whether or not tayo ay makikinig sa Kanya, susunod sa Kanya, mga kapatid. So, nawa at the end of the day, lagi nating ilagay sa ating puso't isipan, yung mahalaga is mapuri, mabigyan ng pugay, pasasalamat, pagkilala si Abba Yahuwah who is in control and who allowed all these things na mangyari sa atin. Yada Yahuwah po, and all esteem and praises kay Abba Yahuwah.